nagbabalik Gilas Pilipinas si The Bro at si The Beast. Sa mga kumalat na photos ng unang ensayo ng Gilas Pilipinas kanina, spotted! Nag-post pa si Abueva ng Instagram story na asa Philsports Arena siya. So mga ka-amazing, we are on our way to Auckland. So natapos na po ang game namin sa Tauranga. Of course, winner, chicken dinner. Alright. So may request po ang taong bayan, lahat ng mga ka-amazing. Bigyan daw natin ng reaction and ng appreciation post sa content YouTube natin ang nagbabalik sa Gilas Pilipinas natin. The one and only, the Beast himself, Calvin Abueva. Sa best honor na wish na nakabalik ulit tayo dito at sabi ko nga sa family ko na siyempre nanonood din ako ng mga laro ng Gilas din. Yun nga, medyo may mga intensity na kulang na pero just honor na nakabalik at pinagdasal ko na yun nga makapaglaro as age 35. And yun, kung nabi ko nga kung mabigyan ako ng pagkakataon ulit, 110% bigay ko dito sa laban na to. Ibang Abueva na. Siyempre, kung ano yung pwedeng itulong sa team, yun itutulong kung ano pwede idagdag sa team, yun pwede idagdag. Salamat din kay Coach Tim Cone pala. Kasi alam ko nanonood siya napakinggan niya yung sinabi natin na magandang addition talaga sa Gilas Pilipinas natin. Si Calvin Abueva, the Beast. Si Abueva bumalik sa Gilas Pilipinas. Ni-recruit ni Tim Cone. Inad siya sa 12-man lineup. Yan naman talagang kailangan natin sa kailangan natin sa Gilas, yun player. Yun ang wala. Yun ang wala dati. Handang makipagpisikalan, handang makipagpalitan ng mukha. Iba kasi yung laro ni Calvin Abueva Kahit hindi gumagawa yan, nandun yung depensa niya, yung rebound niya, at saka syempre yun pangaharot niya sa mga ibang player. Tsaka hindi niya gusto yung bola. Hindi niya hinahanap yung bola. Kinukuha niya sa rebound. Exactly. Tama. Parang, sorry to say this pero parang ako yan nung naglalaro ako nung sa Gilas kami dati. Hindi ka mag-sorry. Dahil ako naniniwala kami sa'yo. Ako kasi kumukuha lang ako ng maraming rebound. Yan, alam ni Peter John Simon yan dahil nakasama ko sa San Mig Coffee yan, pati ikaw. Tama. Ang gusto ko lang yun, siya kasi yung tipong parang ako na nagbibigay ng magandang screen para makatira yung teammate niya, gano'n. Para sa team. Para sa team. So, pag may nambubuli, kami yun umaharap sa mga nambubuli. Sa iyo yung kami nagsusumbong. Oo, di bali nang kami ma-technical o basta hindi lang masaktan yung mga teammate. May naalala ko dati yung Pure Foods Day natin. Pure Foods Day natin, yung Simon. May bumanat kay Simon. Hindi siya pwedeng bumawi. Yung scorer natin kasi pag bumawi siya, ma-out of the playing court siya. Kanino siya magsusumbong? Siyempre sa Kuragi tayo magsusumbong. Siya nang bahala dyan. Paano ka magsusumbong sa'yo? Paano ka makakabawi? Unless pumunta yung kalaban sa bench. Sabi niya naman Okay. Jay, wala. Pasingin ko ba? Tulugan lang po yan. Ayaw niya lang may interview. Okay. Mamaya natin tatanungin yung Yes. JJ Elderbrand. Okay, pasa mo yung mic kay Gakonatics. Ano pa meron? Yung Abueva, ano sa palagay mo ang mabibigay niya? Saka, ano masasabi mo sa pagbabalik ng Abueva sa Gilas Pilipinas? Siyempre, isang karangalan kay Calvin yun kasi matagal na hindi nakapaglaro sa Gilas Pilipinas. Teka, alam mo ba na suspend siya ng 16 months without pay ni Commissioner dahil sa ginawa niya before? Siyempre, alam natin yan. Siyempre, sabi ko nga dati si Calvin, magandang maging kakampi, pero pangit kalaban. Hindi naman pangit. Hindi, alam niya, siyempre sa ng laro niya, sobrang physical niya, hustle player, offense defense, talaga masipag. Wala kang hanapin sa kanya talagang all out siya lagi every game So agree ka na nasa Gilas Pilipinas? Oo naman, kasi kailangan natin ng energy guy. Alam mo yung gano'n, yung talagang yung role player, tapos kaya dumepensa sa small guy, big man, laban talaga, banggaan o kung ano mga role na bigay sa kanya. Pag nag-1-on-1 yung Abueva sa Gakonatics, sino mananalo? Ako. Abueva versus Gakonatics? Ako, siyempre, sarili ko to Sa'yo confident ka pasa mo kay Simon. PJ Simon, paano masasabi mo sa pagbalik ng Calvin Abueva sa Philippine team natin?
tatay team ko, magaling pumili ng mga player yan. So alam niya talaga kung anong kailangan sa national team natin. And napakalaking impact. Kasi di ba sabi ko sa'yo, importante yung every time na ipapasok ka na meron kang impact, may bibigay ka na energy kasi nakakahawa yun sa mga kasama. So yun yung isa sa may bibigay ni Calvin. Mac Cardona, ano masasabi mo sa pagbabalik ng Abueva sa Gilas, Pilipinas natin? Magandang additional si Calvin kasi madadala niya yung intensity niya, di ba? Yung parang kulang tayo last World Cup eh. Wala yung angas. So kailangan talaga ng angas sa basketball, hindi lang puro bait, dapat talaga may konting tirador. Yung magtatanggol sa'yo na teammate mo pagka sinabi na, tol, binigyan ako na ito eh. Sige, ako na bahala dyan. Ganun. Naalala mo yung sinabi sa atin, Mac, na nasuspend siya ng 16 months without paid. Dahil bumawi lang siya dahil binayagan siya. Di ba? Dapat ikaw, ano masasabi mo doon? Siguro nadala lang siya ng emosyon niya. Kasi emotional player din si Calvin eh. So pagka medyo emotional ka rin tao, minsan di ka nakakapag-isip pagka mga sa ganong bagay. Pero agree ka dun sa 16 months without paid? Siguro hindi. Kasi may pamilya yung tao eh, di ba? May binabayaran na bills, di ba? May inuhulugan na kotse, may mga anak siya. So parang unfair naman yun kay Calvin. Pero siguro maganda na rin yung ginawa ng PBA para matuto rin si Calvin. Yun lang. Pero kung sa akin, sana may pay pa rin yun kasi kawawa naman yung tao, walang trabaho that time. Mick, ano masasabi mo sa Kuya Calvin mo na nasa Gilas? Maganda yun para mas intense kasi yung sa last World Cup medyo malamya. Pero like, what do I have to say about that? Wala pa naman ako dun. So yun lang. Di mas ma-intense yung Gilas na yun kaysa sa English ka ba? Alright. Speaking in English, ha? Jesse Intal, kabalan po sa pagbabalik ng isang Calvin Abueva sa Gilas, Pilipinas. Agree ka ba o hindi? Saka ano ang palagay mo mabibigay ng Calvin Abueva sa Gilas, Pilipinas? Sobrang agree. Maraming natuwa ng mga fans sigurado. Para sa akin kasi itong World Cup, kailangan din natin ng isang Calvin Abueva. So nothing against yung mga naka-line up na 12. Pero isipin mo si Calvin, pang-asar kay Kat, kay Karl Anthony Towns, dun sa ibang mga star players ng ibang teams, diba? So imagine mo na lang yung energy na nabibigay niya. Parang rin si Calvin, parang Dwight/Abando, yung efficiency niya sobrang taas. So hindi mo lang makukuha ang presence niya sa defense, pero yung mga walang puntos na hustle, mga nabibigay ng energy sa bench, off the bench. So napakalaking bagay niyan sa Asian Games, diba? Tsaka kay Terence, shoutout. I'm sure makakabalik siya sa old form niya. So Sino? Romeo tsaka kay Abueva. So Terence Romeo din. Mac, ano masabi mo kay Terence Romeo naman? Siyempre, tropa yan. Bro, happy ako sa'yo na nakabalik ka sa Gilas, di ba? Alam ko naman na marami tayong trial sa buhay, pero alam ko, kayang-kaya mo yan. Kasi nandiyan ka pa sa PBA, swerte mo. Sa basketball yan, di ba? Makakabawi ka dyan, bro, dahil nandiyan ka. So, pagigiya mo this time, pakita mo sa tao na ibang Terence Romeo ka na. Yung hindi na mainitin ng ulo. Veterano ko na ngayon, bro. Dapat nag-iisip ka na rin pagka sa court, medyo buwasan mo na rin ang init ng ulo. Kaya parehas tayo mainitin ng ulo, pero yun nga, hindi maganda yun dahil marami mga batang nanonood sa atin na ngayon ko lang din na-realize siya na nagsikin sa akin yun, pero yung tapos ng career ko. Pero yun nga, bro, good luck sa'yo. Makakabalik ka, alam ko makakabalik ka na sa paglalaro mo na maganda. Scoring machine. Anong mabibigay niya sa Gilas? Marami, yung leadership niya, yung pagka-veterano niya sa Gilas. Alam naman natin si Terence, magaling sa international game yan. Marami ang humahanga dyan ng mga teams, di ba? So, parang meron tayong Kyrie Irving. Kyrie Irving, saka yung dating ng team, di ba? Parang may angas din. Kasi maangas din maglaro si Terence. Siyempre, may intimidating factor sa other team yun. So si Mick, sa perspective ng
Sa perspective of 14 years old, what can you say about additional of Calvin Abueva and Terrence Romeo? Mas may scoring yung team. Thank you. Pasa mo kay PJ Simon. PJ, Terrence Romeo. Total, naabutan mo si Terrence Romeo, di ba? Yes. Okay, so what you think yung additional niya sa Gilas Pilipinas natin? Siyempre malaking addition dahil alam naman natin na si Terrence kaya niyang gumawa ng sariling tira niya and kaya niya rin mag-create para sa kasama niya. So, yun yung pinaka-importante dun sa international game din. Kailangan yung dynamic mo sa game. Madami, hindi lang yung one-dimensional ka. Kailangan alam mo yun, dami kang pwedeng gawin sa loob. So happy ka na si Terrence bumalik din sa Gilas? Yes, siyempre, meron silang chance ulit na i-prove yung self nila. What can you say about Terrence Romeo? Siyempre, si Terrence, alam naman natin yung laro niyan, talagang naglaro na rin sa Gilas yan before. At saka maraming napatunayan pag international games. Sobrang bilib sa kanya yung mga, di ba, yung ibang lahi. Paano siya maglaro, parang Kyrie Irving yan eh. So sana ngayon mapatunayan niya ulit yung mabubulit yung kumpiyansa niya sa Gilas. 'Di ba? Sana less injury din at para makabalik sa PBA. Kalel, ano masasabi mo? Calvin Abueva, Terrence Romeo. Both sila solid players ng bumalik ng Gilas natin. By the meaning of solid, perfect sila sa team. Wow. Amazing. Special shoutout kay Coach Tim Cone. Kung nanonood si Coach Tim kasi yun yung request natin si Abueva. So pinagbigyan tayo ni Coach Tim Cone. Nag-request ako sa YouTube natin, tapos napanood niya. Shoutout natin si Boss Robert noon. Kasi nung nagla-live ako, nanonood si Boss Robert. We love you, Boss Robert. Pwede pa po yung Mac Cardona, kaya pa maglaro. Di, Mac, kaya mo pa maglaro, Mac? Napatunayan ko yan kahapon versus Tauranga. Ikaw ang best player. Kasi isa pats ko. Marap relax ka lang. Andiyan si Tito Juan, oh. Tito Juan. Tito Juan, sino best player ng game? Siyempre yung nagubad. Mac Cardona. Ayun. Dahil nagubad ka daw. Boss Monching Talisayon, pinayagan po kami dito pumunta sa New Zealand. Boss Monching, ready na yung pasalubong namin sa'yo. Relax ka lang. Alright? So, on our way to Auckland, Coach Tim Cone, thank you pag-recruit kay Calvin Abueva. Isang karangalan. Good morning! Thank you so much. Authentic Filipino. Good morning. Hello, hello, hello! Hello po, tita. Thank you for having us po. Nice to meet you. Nagulat ka rin? Oo. Mundig na siya. Hindi, sa hotel. Alam ko, prank ito kanina ka. Diba? Amazing po. Perfect, sumama ka. Okay. Ma'am, thank you po for having PBM Moto Club. Thank you. Pinoy Street Food 888. Bakit po 888? Lucky number. Alright. Okay, so ano pong place to, ma'am? 56 Devonport Road, Tauranga. Okay, thanks. Ano masabi mo kay ma'am? Amazing. Ma'am, thank you po for having us. God bless Dimensyo po. ng tawag, na Dimensyo. Authentic Filipino cousin. Cousin? Hindi. Pinatest lang kita. Ito, tingnan mo, binatukan ako. Nakita mo na. Nahuli. Binasa mo pa nga eh. Nahuli ko sa camera yung pambubuli mo sa akin. Binasa. Hoy, kita sa camera, binatukan niya ako. So, ma'am, thank you so much. God bless po. God bless Babalik po kami dito. Balik kayo. Favorite namin yung New Zealand. Pilipino talaga, sa kapwa Pilipino. Naramdam mo yung hospitality talaga. Kahit saan tayo punta. Pero na-witness ko talaga bro, si Gako bully pala. Sabi ko sa iyo Kaya pala ganyan hindi lang nila nakikita yung camera. Oo. Hindi lang naman binasa mo kasi. sinadya ko nga yun. Hindi. Baka hindi. Ha? Hindi mo sasadya yun. Jay, kilala mo ako. Paano mo sasadya yun? Pangalan ng ano yun. Pero so pag lang kamali, babatukan mo, gano'n? Kita, mga kamesing kita yun sa camera. Kaya pala ganun si Rico eh. Kaya wala mo na. Peach! Diba? Nakita mo? Binatukan ka? Oo. Huli pa natin, no? Sabi ko sa inyo eh. Pero mo binasa yung Pag may kusin camera lang kasin. siya, pag may camera, nagpapaawa siya. Oo. Diba? Sabi niya, nakakaawa ako para hindi siya ambulihin ako. Huli ka, Gax. Ganun pala. So guys, kayo, ibinabash yung si Rico. Ngayon, alam nyo na yung totoo. Don't ever judge the book by its cover. Sa camera lang tayo. Sabi nga nila, paminsan-minsan babawi ka rin. Kasi hindi naman lagi bugbog. Kung bugbog na eh. Pinagtatagulo sa nila. Ay,
Sabi nga pala ng mga tao, magsalita ka daw. Oh, ano sabihin ko? Sabi sa comment section, bakit ang pumalit kay Cyrus Baguio, tahimik din? Dahil ikaw pumalit eh. Ano? Mas maingay ako, di ba? Maingay ka nga, bakit pag may camera, shy type ka? Hindi, madami nga ako sinasabi. Di lang siguro nila narinig pa. Okay. Mamaya, pag-uusapan po namin ang comment section, yung mga request ng mga ka-amazing natin. Kung ano po yung request nyo, comment nyo lang po dahil gagawin po namin yung best namin. Para pagbigyan kayo, umulan po, malamig yung pumapatak na ano. Okay, next na pupuntahan po namin. Next na pupuntahan namin yung milking cow. Ano yung milking gano'n? Yung favorite po ni JJ Elderbrand. naman. Tapos ang request po ni Gako, ayaw niya daw inumin yung gata sa baso. Gusto niya daw direct. Ako yung magpipiga. Hindi, gusto mo direct. Higupin mo from the nipples, di ba? Baka tagdaan ako. Basta may balita doon. Okay, so yun po ang gagawin namin. See you there. Samahan niyo po kami. Video ka Pero na-experience mo na ba yun? Hindi, tuningan nga ako. Yung magano ng dede ng ano? Di ba dede ng ano yun? Dede ng cow? Tag mo kaya ba para makatulog tayo? Favorite ni JJ. Okay, so papunta tayo dun Gax, di ba yung milking cow? Yes. Oh, hindi. Amatik na ito. Favorite mong gawin yun, di ba? Ha? Hindi ko pa na-try gawin yun, pero uminom ako ng milk ng cow. May kay si Kuan, si So, try natin RR, mamaya. si Kuan. Let's try this. Si RR, wala ni Kuan. 1 hour later. And we arrived sa Gatasan. Mata-mata. Sa New Zealand. Ang paboritong gagawin ng JJ Elderbrand sa trip na to ay ang manggatas. Kids, ready ka na? Magkano ng gatas? Magkano palabas ng gatas? Sa baka. Ikaw naman. Samahan nyo kami mga amazing experience dito sa New Zealand. Ang pagkuha ng gatas. Malamig pa rin dito sa farm. Oh, bakit galit ka sa amin? Uy, hindi ka pa sa amin ah. Hindi tatawid pagka nakaharang ka dyan. Please. Alam nila, no? Yung gagatasan mo. Oo, labas na nila yung gatas. Kasi pag hindi nila nilabas siya, masakit yata sa kanila yun eh. Alam mo, mali lang pag malayo eh. Si Sir, ang contract milker dito sa New Zealand. Ano sir ang contract milker? Depende yan every farm. Dito sa aking situation, ano lang ako, fixed contract. So kahit tataas yung presyo ng gatas, bababa man, walang mangyayari sa akin. Stay as is ako. Kinagatasan mo yung baka? Parang management. Okay. Sino tagagatas? Meron ako, meron din akong kasi favorite ni JJ manual eh. Iba yung dalawa lang ata yun. Favorite niya manggatas eh. Baka masipa lang. Naninipa ba ang baka? Tuloy mo yung trailer. Are you happy? Yung internet natin. Inuuna pa yung internet. Ngayong panahon natin, hindi mabubuhay pag walang internet. Wala pang stories, IG stories. Okay. Mga ka-amazing. Tayo po ay magmi-milk ng cow. Wala gagamitin baso. Yun yung sa madumi. Ayaw mo, yun na putikan. Yes, boy. Are you having fun? Yes. Are you sure? Maganda farm dito, malamig. Oo nga, no? Malamig. Tapos, flat, relax, no? Ready na doon ang sabiyo. Hoy! Pag nahulog ka! Nakaka-amaze yung rainbow na yan, ha? Mayabang tong isang to. Ano, sabi mo lang kasi hindi kayo magkasama eh. Mayabang to. Hindi, napapanood nyo to. Ha? Mrs., kung napapanood mo to, mayabang ka rin pala. Nanonood siya pag na-edit na. Ano sabi mo?
Parang dami natin nagawa sa 4 days. Ang dami mo na nagawa sa 4 days pa lang. Yan na. Oh. Pinakasar mo ako eh. Oh. Yan na yung smells. Yan na. Yes, sanay ako dyan. Yan po, maarte sa sapatos. Alam mo ang farm mo pupuntahan, tapos nag-iinarte ka sa sapatos mo? Ha? Nakaboots dapat. Kasi mababasa pa. Ang gatas na baka. Sino ba gusto pumasok na 14 yung pa? Dito tayo sa office kasi may viewing gallery dito. Ano sabi mo? Kaya ko mabuhay dito, pre. Basta kakain lang ako. Oh, dahil baka oh. Ang dami ng baka na yan, ayoko hindi ko katayin. Tapos yung gatas, unlimited. Pag naubusan ka pa ng gatas eh. Steak ako everyday. Hindi mo ako bigat. Jay, kaya mo mabuhay dito? Gusto mo? Di ba yung sinasabi mo mag-stay ka ng 1 year? Gusto ko yung ganito eh, yung peaceful. Jay, sabi ko, kaya ko mabuhay dito, basta kakain lang ako. Gusto mo ng peaceful life? Di ba sabi ko gusto ko ng farm na ganito? It's nice bro, yung ganito. Tapos yung mga aso mo, naka-loose lang. Enjoy si Ash dito. Ayaw ko magtrabaho sa farm. Gusto mo lang may sarili farm owner ka? Ikaw yung may-ari. How is it, your experience? Good. Ha? You sure? Yan na po yung mga baka ng New Zealand. Naging spring, winter na ulit. Oo nga, lamig na agad bigla, no? Kanina sobrang mainit-init na, ngayon sobrang lamig. Pwede mo kaya, sakit ka talaga. Yan po sila. Forma na yan. Puro ka forma ha. Puro ka papugi. Oh! Panis! 1, 2, 3, Jervin Gaco. Mo! Sa sound of baka, tapos na kami. Sinisipon na ako. Ano lang, yung basic lang. Moo! Ano, paano magsalita mo? Mo. Relax lang. Oh, ikaw na lang. Your version. Oh, di ba? Ganun ako eh. Same lang. Mainhin. Oh, Mr. O'Reilly? Lagi ba na? Punta tayo sa hotel mo, ma'am. Call me boss. Oy, Mr. O'Reilly? Mr. O'Reilly! Boss, alam mo na. Boss, alam mo na ha. Alam mo yun, pwede na sa akin. Ito yung kanina. Don, mukha Alam mo, Jay, dito yung yung farm dito, relaxing. Tapos, yung maganda kasi yung weather. yun nga sa New Zealand, palagi maganda yung weather. So, overall, yung experience natin, dito sa New Zealand, amazing. Masaya. Para yan sa mga pang-shopping ko. Ah, sobrang bigat? Ano ba laman yan? Oh, ano pa? Artista, mabigat. Sobrang bigat yan. JJ. Kunan mo. Next. Huwag na siga ako. Pakita mo yung mga kuha ni Makmak. Pakita mo. May mukha talaga to si Makmak. Pakita mo sa akin, Mak. May mata talaga eh. Yan o. Sige. Ano yan ah? Ito yan. DH. Don, DH 25.
Okay, Alam mo na sasabihin kay Moch, regalo sa'yo bro, LSR, yung pang professional. Oh, yung professional ba? 30,000. Problema, kahit anong kuha mo dyan kay Gako, wala na talaga. Busy ko na ginagawa. Pakita mo mga pormahan ko. Tama sinabi mo. Kaya bigyan natin ng mga responsibility pag nandito sa Oo, out sama. of the country trip. Correct. Katulad ng ginawa niya sa amin ni Peter Jun. Siya nagbi-video ng tennis namin. Oh? Tennis ba kayo? Kanina. Nataklo ba ng ice cream? Dito tayo, halika dito. Total, may vandalism na. Baka pagalitan ka pa ng vandalism dyan. Ha? Okay. The Walking Dead. Ay, mahulog ka dito. Ano yung landmine. Ay, landmine. Ay, grabe. Saan? Bahay kayo yung bahay mo, pero naka-Lexus ka.